So sa akin, prangkahang usapan, kung ang problema mo ay bubong, bigyan kita ng bubong. So hindi natin akalain na biglang aalis na naman po sila. So ito yung hinahanap natin. 2, 3. Ayun, shoutout guys, muli, welcome po sa aking YouTube channel. Ito po muli si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito po, meron tayong panibagong vlog. At ito naman po ay charity vlog po muna tayo sa ngayon dahil nga po merong tumawag sa atin, nakipag-communicate, humihingi po ng tulong. Yung request niya po ay pangbubong lang naman ng kanilang bahay dahil nga po sirang-sira. So nag-send po siya ng video, so nakita natin deserving po siya. So ngayon dahil magbe-birthday din po tayo, so naisip natin, imbis na ihanda natin ng kung ano-anong panghanda, so naisip natin wag na lang yung gagastusin natin, bawasan natin, ipangtulong po natin sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yung maliit na bagay na yan, alam ko po, malaking tulong po yan sa kanila. So ang gagawin po natin sa ngayon, pupuntahan po natin yung humihingi po ng tulong dyan po sa bandang Lubgan, Kamsur. Tapos siguro dito sa episode na ito, isasama ko po yung update doon po sa isang tinulungan po natin dito na pinagawan po natin ng maliit na bahay dahil mukhang wala na pong nakatira. Ilang buwan na pong napapansin natin, wala na po yung nakatira po doon. So bigyan ko rin po kayo ng update dahil minsan nakakabasa po ako ng comment, nagtatanong po sila kung ano nang balita doon sa pamilya na yun na tinulungan natin noon. So tara na po, samahan niyo po kami. So ayun, magmumotor na lang kami para mas madali. Siguro daanan muna namin yung pinagawa natin ng bahay dito sa malapit. Stop. So ayan po, nandito tayo sa yung tinulungan natin noon. Ayan, so halatang walang nakatira So Madam Mona Alicia. So ayan po, ito po yung pinagawa po natin na bahay doon sa pamilya na yon. Parang pansamantalang tirahan nila dahil alam na nga po natin lagi pong umaalis. Alam natin palipat-lipat sila. So nung nakausap natin sila dito, 2 taon nang nakatira. So hindi natin akalain na biglang aalis na naman po sila. Ito po yung dating bahay nila na pina-repair din natin para gawing kusina nila. Ayan. So pero yung kabahayan, ito po yung kabahayan. Ayan, yung pinagawa natin sa kanila. Sementado po yung loob niyan. Yung poste niyan, precast na semento rin. Sayang nakalak naman daw, nakalak. So di bale, doon po sa mga nagtatanong, wala tayong magagawa. Yung tinulungan natin dito, pinagawa natin ng maliit na barong-barong, ay wala ho dito. So yan po ang update dito. So siguro, hintayin na lang natin kung sakasakaling babalik pa po sila. Kasi may mga kamag-anak naman po sila sa katabing barangay, so hindi natin alam kung doon po sila nagpunta. Di bale, yan, nasa kanila po yan. Basta yung sa atin, ang mahalaga, nakatulong tayo. So ayan po ang ganda sana ng location nito kasi tabing kalsada po ito. Tabing kalsada. Tapos doon ang lawak ng taniman diyan Kung mga panggulay-gulay lang sana, walang problema. So ito mga kapitbahay nila rito. So sayang So tara na po, punta na tayo doon sa tutulungan natin. Kaso nga lang i-canvas muna natin yung nipa kung magkano kasi ang sabi niya mga 250 na piraso. So alamin natin kung magkano para yung ibibigay po natin, sigurado hindi magkukulang. Yan, dito tayo sa bilihan ng nipa. Yan, dami So yan po, nakuha natin yung price. Mura lang pala, 550 pesos, 100 piraso na. So kung kailangan ho naman kahit mga 300 pa, 1516 lang more or less ang kailangan. So mura lang pala. So puntahan na natin yung bahay mismo na butas-butas. A few moments later. So ayun po, dito tayo sa may sa lugar na kung saan nandito yung bahay nung humihingi po ng tulong. So bali ito makita natin. Ito po siya. Yan yung bahay. Ayan, so tapos yung yung tumawag sa atin. Anong pangalan mo uli? Limar Soliman. So sila po yung nag-message sa atin na humihingi po ng tulong para daw yung yung bahay niya mapalitan man lang ng bubong. So pwede bang makita yung bahay mo? Bali kasi yung request sa atin ay yung bubong daw. So tingnan muna natin yung bubong. Ayan po, makita natin yung bubong din Talagang sirang-sira na. Ayan. And then ito sa taas. Ayan.
may patigas na lang sa kanilagyan ng pisnit. Kasi yung pisnit naman ho, tagos din po ang ulan dyan. So pwede bang pumasok tayo dyan sa loob? So ayan po, ito ang pwesto niya. Ayun, kung mapapansin natin ho talaga, butas talaga yung bubong oh. Ayan. So, ganun din dito. Ayan, so ayan. Pero kung mapapansin ho natin, medyo ano ho siya, malinis po yung bahay niya. Ayun, mahalata mo naman na talagang naglilinis sila. Ano to, ito yung kwarto nyo? So yung kwarto, ganun din ano, ganun din po. Butas din po yung bubong niya. Oh. So yun, butas. So ibig sabihin kapag uulan, sigurado, mababasa dito. Pero talagang ano siya, malinis talaga siya eh. Kahit yung flooring niya, oh. Alam natin na ano siya, alaga siya. Ayan, so ano. Ayan, sige, upo ka muna pa ano. Ano po ulit yung ano, yung pangalan mo? Lemar Suliman po. Suliman. Taga rito ka talaga? Opo. Lubgan. Lubgan. Ayan. Ilang taong ka na? 24. 24. Ano ba kakabalahan mo ngayon? Fishbowl vendor po ako. Kumusta naman ang kita? Mahina po. Mahina talaga. Kasi- Hindi siya sasapat na ipambili ng pangbubong Twice a week lang kasi ako nakakapasok. twice a week. So kung 300, magkano sweldo? 300. 300. So 600 per week. So halos pangkain lang ano. Opo. Yan ba ang dahilan kung bakit ka ano, nag-message na kung pwede tulungan ka sa pambili ng bubong? Opo, yun lang po talaga yung ano. Ah, Yung paraan ko para kasi tag-ulan na po eh. si Lemar ba ay binata o may asawa na? Binata po. Binata pa. Pero may mga magulang ka pa naman. Meron. Yung mga magulang mo, hindi ba pwedeng matulungan ka sa ano, dito sa barong-barong mo? Hindi po kasi si mama stroke po. Nag-maintenance ang gamot. Si papa may sakit din. Okay. So, ibig sabihin talagang mahirap din. Ayoko Na- na po Ayaw mong umasa. umasa. Sige, ganito gawin natin. Kung sakasakali bang ano, bibigyan kita ng pambili ng pangbubong. Sa tingin mo ba ano, magagawa mo rin to? Sino pa pwedeng gumawa ng bubong? Asawa ng tita ko. Asawa ng tita mo, marunong siyang gumawa. Mga ilang days ka ito gagawin? Mga 2 days 2 po days. sabi niya. 2 days daw, sabi niya. So, ang sweldo niya mga magkano kaya palagay mo? 500 ata. 500. So, more or less, mga 1,000 ang budget mo sa labor. Sa kanila yung pagka. Sila na bahala. Tapos, kung sakasakaling bibigyan kita ng pambili ng nipa, siguro, uubos ka lang siguro dito. Hindi na mauubos siguro ng 300. 550 lang naman, so mga 1,650 lang. At saka yung labor mo, mga 2,650 kung sakasakali. Plus saratan siguro, yung 3,000 siguro palagay ko, mabububungan na ito. Ngayon ang tanong ganito, ito kasi medyo, hindi ko na kasi kayo matututukan. Ang pwede kong magawa, mabigyan ko kayo ng konting budget para ipagawa ito. May papangako mo ba na ano, talagang yung ibigay kong pera, magagastos dito sa bahay mo? Opo. Baka naman ano, ipang-bisyo mo lang. Hindi po. Sigurado ka? Kasi kung sakasakali, bigyan kita ng pera, tapos kung sakasakaling may konting sobra yon, pwede mo siyang gamitin din dito sa bahay, sa dingding mo kung ano man po pwedeng pansamantalang, para naman ayos ng konti. Tapos siguro sa ibang araw, babalikan ko ito para makita ko yung ano nangyari. Okay ba yon? Okay po. Yung pagbili ng nipa, kaya mo bang bumili? Kaya naman po. Merong pwede pagsakyan dito? Meron pwede. Kasi nag-canvas kami doon sa Inapatan mo? Inapatan. Magaganda yung nipa doon, bagong-bago. Hindi po. So kung sakali bigyan kita ng pera, ikaw na bahala, okay lang. Okay lang po. Ako na sa namigbaka. Ikaw na bahala ano. Pag lang ako sa padjak. Ayan, sige. Sige, ito lang gawin natin. Ngayon kung sakasakaling tatanungin kita, magkano kailangan mo para maipaayos mo yung bubong? Sa palagay mo lang. Ano sa 3.5. Mga 3.5 kailangan mo. O sige. Kung 3.5 lang naman, walang problema yan. Sige, bibigyan kita ng konti. Hindi naman tayo maraming pera pero gusto ko lang din makatulong sa'yo. Kahit paano kasi nagtanong-tanong din ako kung sino ka. Sabi naman nung mga napagtanungan ko, nagsisikap ka namang maghanap buhay. So yan po yung kasi ang magandang tulungan eh. Ayaw namin ng yung tinutulungan na tengga na umaasa na lang sa tulong. So hindi aasenso yun. Hindi naman namin kaya na araw-araw magbigay, buwan-buwan magbigay. So sa akin, prangkahang usapan, kung ang problema mo ay bubong, bigyan kita ng bubong.
tapos ikaw naman ay naghahanap buhay, bagamat yung hanap buhay mo ay irregular, at least nagsisikap ka naman ano. So bibigyan kita ng konting pambili mo dito. Kung sa estimate mo ay mga 3.5 yan, so bigyan kita siguro ng ano. Bigyan kita ng 5,000 siguro. Pwede na 5,000? 1, 2, 3, 4, 5,000 para sa bubong. Thank you po sa malaking tulong na po ito. Saka magpapabubungan ko na po yung bahay namin. Sigurado kayo, papagawa mo sa bubong yan ha. Baka ipanlalalaki mo yan, ipambababae ha. Bawal yan. Para sa bubong talaga yan. Yan naman ano yan kahit paano naman may channel tayo, may konting kita. So ibinabalik din natin sa mga mga recipient o kaya sa mga deserving na tulungan na kamukha mo. So siguro sa pagkakataong ito, ikaw naman yung napili namin na natulungan. Thank you po kay Sir July po. Natulungan po akong napagawa ng bubong ng bahay. Ayan, maliit na bagay yan. Ngayon ang tanong ko sa iyo, mga ilang days kami dapat bumalik para makita na namin yung bubong? Baka bukas mag-start na po ating pabubungan. So 1 week, bigyan kita ng 1 week. Sa tingin mo matatapos yung bubong? Mga 3 days nga lang po, tapos na dito. Sige. Tingnan natin after 3 days, 4 days or 5 days, sasaglit uli kami dito ha. Start na po ako bukas na. Ayusin mo yan ha. At yan na maliit na tulong yan, pero kapag sininop mo yan, malaking bagay yan para hindi ka na maulanan. Opo. So ayan, tutuloy na kami. Sige. So ayan po, okay na So sana pagbalik natin dito may bubong na ito. So bali binigyan natin ng konti lang na konting pambili ng pambubong. Kaso nga lang habang nandito kami nakita ko yung tinulungan namin dati. Yung pinuntahan natin yung bahay, dito pala lumipat. Meron pala ditong bahay yon, yung anong pangalan nun? Sina Rose. So nandito sila. At yung asawa niya nakita ko doon nagtatrabaho diyan. So tingnan ko kung makakausap natin, isasama natin sa vlog natin sa ngayon. So ayun habang papunta tayo dito sa tinulungan ngayon, nadaanan natin si yung tinulungan natin doon sa may pinuntahan natin kanina. Ay. Pinuntahan natin kanina. Dito pala sila lumipat dito sa lugar na to. Bali yung lalaki nag-hand tractor po diyan. Ayun nandoon siya Ayan, kausapin natin sandali. Tanungin natin kung bakit sila umalis doon sa doon sa titirahan. Tara puntahan natin. Ito yung hinahanap natin. Anong nangyari? Ba't umalis kayo sa Hindi na kami kuwat. Kundi nagtatrabaho po si Agong na abala. Nagbalik naman po kami nganod na apo po. so babalik pa naman kayo? Po, di ba po kami may kuwat. Kasi ilang buwan kayong umalis doon? 25 po pagantura ko. Anong- Mayo. May 25, May, June, July. So 2 months na. Po. O kaya 2 nga, months. nagbalik na po kami. Diba dito si Johnny? Johnny? Anong kumusta dito? Ba't umalis kayo doon sa bahay niyo? Nagtatrabaho kaya ako, nakukuha ko naman kaya ako malunadan. Nagtatrabaho. So pagka okay na yung trabaho, balik ka mo. Balik ka mo. Amo, hindi ako pa nga ni isunod sa tuloyo. Sige, okay na. Hindi, Okay uli na. na lugod ako ako Pero magsagi. hindi okay lang kung may naman Kaya kayo para dito. subol ko na di magmuna Hindi kung gumagam sa distaran, kung meron naman kayo matitirahan dito, okay lang naman kayo dito. Kung okay naman ang buhay nyo rito. Wala namang problema kung wala nakatira doon. Kaso nga lang, kung ang kalagayan nyo mas maganda roon, di sayang yung Oh, bahay. di sa tunis Pero kung gusto mo naman na dito na, wala ring problema sa akin. di man pwede ta. So, may balik pa ka mo? Basta pa. So, babalik pa kayo? Opo, tabi, pa-enrollan ko po July, so mga eskwela ko po. Ang problema ko sa naman ko kaya, kuha kaya, nakatrabaho di Agong ko, ading mga igin ko, pa-enrollan ko. Amo sa So, magbalik pa dahil mag-aaral yung mga bata? Po, taadi po, dawasa din na sa namo na yung magtratrabaho mo na magparapatangran. Ikaw, Ako, sad ko talaga ako. okay. So sa madaling salita, babalik pa talaga kayo? Po, magbalik po. Sige. Kuha ka di, pa-eskwelahan ko sa tupo balaugan. Dapat talaga nag-aaral yung mga anak mo Opo. Sige. Okay. Oo. So ayan po mga kabayan natin, nakausap natin si Rosie at saka si Johnny, yung tinulungan po natin dun sa may lugar namin. So yun pala, babalik pa sila. Kumbaga naghahanap buhay lang din dito yung lalaki. Tapos yung dating bahay pala nila, malapit lang din dito. So ang lalabas, babalik din uli sila doon para yung anak daw mag-aral. So saktong-sakto yung humingi ng tulong ngayon. Malapit din yung bahay pala nila dito. Tapos nadaanan natin na naghahan tractor nga dito sa likuran ko. So sakto po yung vlog natin sa ngayon. Meron tayong natulungan and at the same time, nagkaroon tayo ng balita doon sa isang tinulungan din po natin. So siguro po yan lang po muna ang ating mixing vlog po sa ngayon. Kami po uuwi na kasi marami pa rin pong inaasikaso sa bahay.
So maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay. Yan lang po muna ang ating vlog sa pagkakataong ito. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.